beloved, Boss Mike, Cervera. Apektado ng issue sa flood control projects ang pamumuhunan sa bansa ayon kay Securities and Exchange Commission Chairman Yan. Francis Lim. Yan, kita nyo ho. Ito hoy, mga kababayan, pananakot ho sa mga negosyante. Yung, yung mga negosyante ho ay talagang inaano ho nila eh. Tinatakot ho nitong kampo ni Duterte, no? Lahat eh. Sabay-sabay. Tinatakot ho mga kababayan yung mga tulad nating mga content creator na nagbabalita. Tinatanggalan nila ng gana. Para hindi na nga hindi na ho magbalita, tama rin na. Kasi mga kababayan, isama nyo. Isama nyo ito. Tapos yung mga kababayan, syempre sila may gawa, tatawa-tawa lang sila. Kung sakasakali, hindi naman ho tayo ganon kamangmang katulad nila. Na mabubuking at mabubuking natin. Dahil tayo nagre-research naman kahit papano, 'di ba? Brenda Borton, Joey Salvaboro, Irma Kapuyan. Ganun 'yon, Jomer. Ito na. Mahigit 1 trilyong piso ang nawala sa Philippine stock market sa loob lang ng 3 linggo. Lagyan mo ng di umano. Ito na ho yung balita nung nakaraan eh. Talagang siyandamakmak ho yung nagbalita rito. Biruin nyo mga kababayan ko, sa loob lang ng ilang linggo, na wipe out, nawala ang 1.7 trillion pesos. Yun po yung balita ni Francis Lim eh. Sabi ng ilang grupo, dapat may mga gawing hakbang kontra katiwalian, bagay na dati nang sinabi na palasyo na tinutugunan na. Nakatutok si Maki Pulido. Ito na, mga kababayan ko, pakinggan ho ninyo. Stock market ang isa sa mga indikasyon ng kumpiyansa ng mga namumuhunan sa ating ekonomiya. Yes. At hindi lang mayayaman ang naapektuhan niyan, kundi mga ordinaryong Pilipino. Correct, lahat. Pangkalahatan po yan. Baka akala ninyo. Hindi po porke sinasabing stock market pang mayayaman lang ho. Hindi ho kalimutan nyo ho yan. Sapagkat ho lahat yan mga kababayan, kapag tinamaan po, ito pong ating mga negosyo, ang mga mamumuhunan. Pati ho yung mga tauhan dadamay. May domino effect ho yan hanggang aabutin sa pinakalaylayan ng pamumuhay, ng estado ng pamumuhay, sa ating bansa, mga kababayan ko. Yan ho yun. Stock market gusto ng DDS, sabi ni Arnold Lopez, Randy Saavedra, Susano Bisaya, Milagros Valenzuela, Elena Capistrano, Bernardo. Kabilang kasi yan sa pinaglalagakan para palaguin ang pondo ng maraming institusyon. Halimbawa, yung humahawak sa ating retirement pension at mga insurance. Yan na nga, Danny M. Peralta. Sabi ni Maring Leonora Brown, di ako affected. Dati nga, ala na pera, Pinas. Isang tawag lang ni Apo Lakay. Tinugunan agad ng World Bank. Kita nyo mga kababayan, ay totoo yan. Alam nyo kasi, iba talaga kapag may kredibilidad yung pong nagsasalita Sa totoo lang subukan nyo si Sara Manawagan, mga kababayan ko. Subukan nyo lang si Sara Manawagan. Ewan ko kung may tutugon yan, mga kababayan. Siyempre, isipin nila, may issue ka nga Hindi mo nga maipaliwanag yung mga ninakaw mo di ba? Bakit kami maniniwala sa'yo? Di po ba? Alam nyo, mahalaga po kasi na ipapaliwanag yung pong lahat ng issue na inyong kinakaharap. Hindi ho tinatakasan yan. At hindi po makakalimutan ng taong bayan. Di po ba? Tuloy. Pero kamakailan, 1.7 trillion pesos ang nawala sa halaga ng mga kumpanyang nagbebenta ng shares sa stock market sa loob lang ng 3 linggo. Batay sa ipinunto ni Securities and Exchange Commission Chairman Francis Lim sa kanyang talumpati sa 57th Annual Phoenix Conference. Kita nyo ho mga kababayan ko, malamang ho ito. Si Francis Lim naging DDS na rin So akala ko si Sara Balabagan pala.
Hindi si Sara Balabagan. Nandito na yung ating kaibigang kapitan. Oo, Oo. Si Captain Noel Cruz. Opo, nandito. Oo. Boss, kailan ka ba uuwi? Umuwi ka na. Baka kasi madali pa yung in-order mo sa akin. Ano? Umuwi ka na. Kapitan Noel Cruz. Buti may signal ngayon, ano? Eto na, mga kababayan, nandiyan na din si Edel Toto. Eto na, mga kababayan ko. Sinisi niya ang tinawag niyang flood control project scandal. Umaalis umano o nagbebenta ng shares sa mga investor dahil sa mahinang integridad. Sabi niya, paalala ito na ang katiwalian ay weapon of mass wealth destruction. Nakakabahala yan kasi kung meron kang shares na hinahawakan ngayon. Kita niyo ho yung salita. Talagang may parating na pangamba Ano? May pinaparating ho na pangamba. Ito hong si Francis Lim sa taong bayan. Nakakabahala po yan, Eka. Kita nyo? Alam nyo, may mga ganong salita na hindi nyo nalalaman na naaapektuhan na kayo. Joseph Machete, ano? Ako, bata mo. Sabi ni John Mera Vlog, ano kaya dapat gawin sa mga fake peddler na yan, Boss Mike? Dapat yata, brushing. Nasa mundo. Ang mga yan, hayaan mo. Ako'y naniniwala, walang forever Ako'y naniniwala na may hangganan Ano? May hangganan ang lahat. May hangganan. Di ba? Gloria Pal. Sige, eto na. Mga kababayan ko, Judy. Sammy, Doctor. Alpi. Jamin. Nandyan na. Elaine Navarro. Paymura. Yan. Ay, Chang, pakibati naman yung mga hindi ko nababati, baka mamaya magtampo si Tony Ninubla at saka si Margie Barsibal at saka si Luisa Macmelon at saka si Malditang Lola. Ano? Nagpa-member pa naman yan. Si Heidi C. Emma Alvarez. Nice girl. Pemi Busto. Yan. Anthony Yambao. Eto na. Sa stock market, nabawasan na yan. Kung 1.7 trillion, mahina ang mga 10% na nalugi sa'yo dyan. Sabi ng ekonomistang si Professor Emmanuel Leco, hindi talaga papatol ang mga investor sa imbitasyon ng Pilipinas na namumuhunan dito kung talamak ang korupsyon. Hindi naman ilalagay ng mga investor ang kanilang pondo doon sa isang bansa na hindi... Kita nyo, mga kababayan, yung mga banat ho ng mga DDS, simpleng-simple lang para sirain ho, mga kababayan, yung pong loob ng kung sino man lahat Ito, sabi ko sa inyo mayroon hong domino effect. Kita nyo, mga kababayan, yung mga litanya nila, pananakot na ho Sino daw ang mga negosyanteng magpapasok at mamumuhunan sa ating bansa? Di wala. Kung ganyan na nakikita nila na puro korupsyon ang nababalita, tandaan nyo. Ang Pangulong Bongbong, nagkukumpuni ng isang bahay. Example na lang. Pinakukumpuni ni Pangulo, sinusupervise ni Pangulo para i-renovate yung bahay. Tanong ko sa inyo, habang may naglalagari, habang may pumupukpok, habang may maalikabok, may nagsisimento na nagpapalitada, nagkikisami, nagdidingding, meron po bang titira? Sige nga. Nagets ho ninyo? Saan ho kayo? Makakakita ng ganon. Na habang may nagpupukpok, may nagdidingding, may nagpapalitada, may nagmamartilyo, may naglalagari, may naggagrinder, may nagbabarena, at puro alikabok yung bahay na nire-renovate, may titira. Parang ganun ho yung ibig na lang sabihin. Walang mag-i-invest kung ganito. Di ba? Ang nangyayari. Pero ang hindi nila binanggit, eto po. Na kapag katapos netong mga kaguluhan, pag-iimbestiga, pagsasaayos, ng Marian Tomas, ng ating bahay, mga kababayan, pag natapos po naayusin ni Pangulo, ang ginhawa ho
Di ba? Oh, walang wiring, walang kuryente, walang tubig, ano. Pag naayos na ho yung bahay, abay mga kababayan, maayos na ho. Yung pong alin? Yung pong sistema, naku, matutulog kayo sa malamig na kwarto, malamig na, malambot na kutsyon, komportable. Ganun ho ang magiging dulo. Yung pong resulta ng ginagawa ni Pangulo. Ha? Iko-compare na naman uli natin dito sa gobyerno. Kinukumpuni, inaayos ni Pangulo ang gobyerno, sarili niyang gobyerno, para sa ating mga Pilipino maging komportable at wala nang nanakawin pa, na mga pera sa gobyerno, na mga pera ng mga Pilipino, na dapat napupunta sa lahat ito sa serbisyo. Yun, mga kababayan. No, ngayon, ginagamit nila yung pagkakataon ng mga ilan na nagpapanggap na matalino. Ginagamit nila itong pagkakataon na ito. Itong kaguluhan, parang ganito. Oh, kita mo, wala, pangit ang bahay. Ay, pangit oh, giba-giba, walang bubong oh. Ay, wala ngang kisame oh. Ay, wala pang kuryente. Ay, nako. Wala. Ganun ho eh. Habang pinapagawa ho yung bahay, meron ho nga bumubulong-bulong, sa mga magmamay-ari at makikinabang sa bahay na pinapagawa. Ay, pangit ang pagkakagawa oh. Ay, nako, tignan mo. Paano ka magiging komportable dyan? May ganun. Naranasan nyo ho ba yun? Habang may nagpapagawa ho kayo ng bahay meron hong bumubulong sa inyo. Tignan mo po, sabi mo, yung bubong mo, may tope lahat may ganun po ba? Ganun ho yung ginagawa ng mga ito sa ginagawa ni Pangulong Bongbong ngayon na pagsasaayos. Sana nagigets nyo ko. Di ba? Di ba? Yun, mga kababayan ko, tuloy na natin. Hindi nila masiguro kung tama ba ang patutunguhan. Nangangamba sila na ang kanilang puhunan ay hindi mapapangalagaan. Kita nyo, napakaganda ho. Parang pag pinakinggan ninyo mga kababayan ibang iba ang dating. Parang makatotohanan ho yung mga pahayag ng mga nagpapanggap na matalino. Pero iba ho ang intensyon ng mensahe para iparating sa taong bayan. Gusto ho nila na lituhin, magalit sa gobyerno na nagsasaayos lang naman para ho pag naayos tayong mga Pilipino ang unang-unang makikinabang. Yan, mga kababayan ko. Iba. Matindi, no? Matindi. Grabe. Kaya nga ho, mga kababayan ko, hindi naman ho lahat ay katulad ho nila. Hindi ho lahat. Mamaya talakayin natin. Ito na. Hayaan na natin yan. Ito, yun na nga. Pinaliwanag na rin ho ng Malacanang. Ito. Natanggap ko po yung... Ito, pakinggan nyo. Natanggap ko po yung question na tinatanong yung lahat. Unfortunately po, the Securities and Exchange Commission chairman was quoting off a confirmed fake news SOCMED post. Ayan mga kababayan. Kinote na ho netong si Frederick Go. Na talagang ito daw hong mga pahayag ng nagngangalang Francis Lim na chairman ng SEC. Mga kababayan, fake news. Walang fake news ho. Tapos sumakay pa yung ilan. At eto pa ang matindi. Sinakyan lahat ng vlogger ni Sara Duterte. Siyempre, nagmamadali pa yung mga yan Bakit? Kasi nga, sabik sa paninira, sabik sa bala. Kahit fake news, ititira nila. Kahit ho walang laman na pulbura, yung bala nila, abay, talagang ibabala pa rin nila. Ipuputok pa rin nila kahit suyot. Di ba? Suyot, mga kababayan ko. Ganon ang nangyayari ho ngayon. Kaya nga mga kababayan ko, hindi pa ho magtatapos
itong ginagawa ng kampo ng mga Duterte, itong kampo ng mga Duterte, na magpalaganap ng mga fake news. Dahil po mga kababayan, nagmamadali na po sila. Kapag ka po mga kababayan si Pangulo ay lumagpas ng 1 taon, inabot pa ng 1 taon, hindi na ho nila magagawa yung nais nila na pabagsakin, na maagawin ang kapangyarihan ni Pangulong Bongbong. Tandaan nyo yan. Hindi na ho mangyayari. Mawawalan na ho lalo ng gana yung pong mga ilang kasama nila. Kaya ho, kapit ho tayo. Protektahan ho natin si Pangulong Bongbong Marcos. Pati AI daw. Totoo naman, pati AI. Pati nga, pagbabanta kay Pangulo. Kita nyo, nahuli yung isang vlogger nila. Ngayon, nag-iiyak. Nung araw, katapang-tapang. Tuturo pa raw ng ABC. Yun, naturuan magpiano. Do, re, mi naman yung tinuro ng NBI sa'yo. Sabi mga kababayan ko, nasaan na yung sinasabing ire-report ako sa NBI? Ang tapang, pinost pa eh. Halika. Turuan kitang ABC. Ngayon ho mga kababayan, pinaturuan ho natin magpiano, do, re, mi, fa, sol, la, ti. Ayun mga kababayan, so, eto na, balikan na ho natin ito. Naku, Diyos ko po, may lakad pa ho tayo. Ito na. Designed to catch attention and falsely sensationalize. Nako. The attributed source confirmed na fake news po ito at hindi galing sa kanila. Nako. The fact is, the drop wasn't 12%. Nako. You may confirm this with the Philippine Stock Exchange or your favorite stockbroker. Lahat po yan, alam nila. Public knowledge po lahat ng index po natin. Bakit nagpapahayag ng ganun? Magrarally ako mag-isa, Boss Mike, kahit stroke ako. Alang-alang siyempre, sasamahan kita. Maring Leonora Brown, sasamahan kita. And I have personally confirmed this with the PSE President and the top brokers in the stock market. So ngayon, mga kababayan, maliwanag ho na fake news ito. Ang tanong, bakit ho ito sinasambit netong chairman ng SEC, mga kababayan ko? Bakit ho binabanggit? Ito ho, syempre alam nyo na, lumilikha po sila ng naku, grabe. Ng matinding dududa, agam-agam, at galit para kay Pangulong Bongbong. Sasabihin nila, yan, tignan nyo, ang nangyayari, ganyan. Biglang nagkaroon ng alam sa stock market ang mga DDS vlogger. Yun na nga. Di ba? Akala mo, mga negosyante, mga kababayan, yung ilan dyan, ang naninegosyo, mga putatsing naman, Yung mga ilang vlogger dyan, ang nininegosyo, putatsing naman. Nako, 7.6 daw. Kita nyo, Davao del ano yan? Meron? Ito. It was magnitude 7.0 and aftershock are coming in progressively lugaw time from pusit for victim. Yan? Doon ba sa meron bang lindol? Pakiliwan na nga yan, Crisanto. May lindol na naman kasi ang alam ko, City, nilindol na. Talaga ba? Lamay, Davao del Sur. 7.6. Ang lakas Ang lakas. Boss Mike, Davao City. Alin ba talaga ang nilindol? Mga kababayan ko sa Davao, magano ho kayo? Magdasal ho kayo at manampalataya po kayo, sa isang amang lumikha. Huwag ho kayong maniniwala kung kani-kanino. Sabi ni Roel San Pedro, ayan na nga, 9:43, kakatapos lang AM, 7 magnitude, 9:45, yan na nga, katatapos lang. Ilang minuto pa lang ang nakakaraan, nilindol daw, mga kababayan. Itong Davao. Kamakailan ho, mga kababayan Kita nyo, anong ginawa, mga kababayan? Anong nangyari? Abay, nasunog ho yung Davao City. Parang naging dagat-dagatang apoy,
mukhang ayoko naman sabihin, wag naman sana. Wag naman sana. Hindi kaya malas yung pagkakakanta-kanta ni Sarah? Sabi ko nga mga kababayan, imbis na umulan, naglalawang apoy at trahedya yung nangyayari. Nako, grabe, mga kababayan ko. Eto. Kampo ng mga Duterte, kayo'y sinisingil na ni bro. Kayo'y sinisingil na ng langit sa inyong kapangahasan. Mga nabubulol ako di ba? Mapanghangas. Ano yung ba yun? Tama ba? Tingnan nyo nangyayari. Diyan, sa lugar, kung saan, marami ang kababayan natin, na naapektuhan ng kalamidad, bagyo, lindol. Kita nyo, sunog. Abay, mapangahas. Yan. Nabubulol ako kasi pagdating doon sa North Korea, Royal San Pedro, ang salita ko doon Mayo. Yung ganun no? Di ba? Di ba kayo nagtataka mga kababayan ko? Kung ako sa inyo, siguro itaboy nyo na tong kampo ng mga Duterte para hindi kayo minamalas ng ganyan. Kasi mga kababayan ayoko namang ayoko mag-isip ng negatibo. Pero bakit na ganito nangyayari? Nabubulol na ako, David. Bakit ganito nangyayari? Paulit-ulit na lang. Di ba? Lagi na lang diyan. Kita nyo mga kababayan ko, yung lugar din ng mayor na DDS. Yung lugar din ni Magalong, ni Lindol. Kita nyo? Nang isang araw, ni Lindol din. Mukhang puro lugar ng mga DDS, wag naman sana, madama yung iba nating mga kababayan na matitino. Okay. Naku, pero ang pinakamabisa, magdasal kayo. Magdasal kayo. Di ba? Sa Baguio, oo nga. Sa Baguio, yun. Nilindol din. Ay, grabe, no? Magnitude 7.6 earthquake to be exact. Sabi ni Mako, Revelation. Kita nyo, 16 to 18 to 19. Describing naku, nawala na. Kagagawa niya ng mga DD. Bakit naman kagagawa ng mga DDS? Siguro, mga kababayan ko, sinisingil na ho sila ng ka-fake newsan. Pero mga kababayan ko, sa mga kababayan nating mga naapektuhan ng lindol, taos po sa aking puso ang aking sa inyo. Simpatsya. Ano po? Mag-iingat po kayo at nang sa ganun mga kababayan ay marami pa hong pwedeng mangyari na hindi natin inaasahan, bigla-biglang dumarating. Kahit saan man, mga kababayan, nasaan man ho tayo. Nasa Luzon, Visayas o Mindanao man, lagi pong mag-iingat mga kababayan. Ano po? So, alam nyo naman ng gobyerno, lalong-lalo na ho etong si Pangulo at kasama etong mga kawani at iba pa tulad ho ng PCSO. Kita nyo ho, number 1, PCSO na talaga namang action agad, ang PCSO mga kababayan, number 1 na umaaksyon. Grabe, ang galing Ang galing ho mga kababayan ng namumuno dyan sa PCSO. Ang galing ho nung general manager ng PCSO yung ating bossing, yung ating idol. Sino? Si Mel Robles, yung general manager dyan. Si Melquiades Robles, mga kababayan, napakagaling, handa hong tumulong lagi. Baka nga ho ngayon, mga kababayan, ang PCSO, nag-i-impake na ho ngayon sigurado. Ang PCSO ngayon, nag-i-impake na para ho itulong sa mga biktima
ng lindol dyan sa may Davao. Grabe. Oo. Baka ho magpalugaw na naman si Buday, ano? Yun lang ho yung kaya. Pero kapag rally, parang celebration na. Kita nyo? Pag rally, mga kababayan, parang celebration ang handa. Mukhang feeling niya magiging presidente siya. Kapag ka may kalamidad, mga kababayan ko, anong ginagawa? Nagpapalugaw siya. Di ba? Iba eh. Di ba? Joey Salvaboro, hindi natin maitatanggi. Yung pong kasipagan at pagtatrabaho netohong mga netohong PCSO, maging isama na ho natin yung pong ating kababayan na si Rex Gatchalian. Grabe. Di ba? Nung araw ho mga kababayan, ang hirap ho humingi ng tulong sa gobyerno. Bakit ho? Abay, dinadaan ho sa pilian. Yan. So ngayon mga kababayan ko, puntahan natin di ba? Mga, sabi ko nga, mga simbahan at iba pang religious group, na suportado ang laban ni Pangulong Bongbong Marcos. Mga kababayan, nagpahayag ho ang simbahan at iba pang religious group na sugpuin at labanan ang korupsyon. Hindi po sa pamamagitan ng pagpapalit ng liderato. Hindi po ganon. Yung pagpapalit ng liderato na panawagan ng mga tangang DDS, hindi po ganon. Yung pong gusto palitan si Pangulo ni Sara. Hindi ho, sang-ayon ang simbahan at religious group. Hindi po sa paraan, mga kababayan, na snap election na panawagan ng isang senador na sabi ng iba babakla-bakla raw. Sabi ng iba, ewan ko kung totoo. Hindi ho. Hindi po sa mga ganyang paraan. Kung hindi sa paraan na iayos, trabahuin ng gobyerno ang lahat ng mga problema at panagutin ang mga kurakot, nagnakaw sa bayan na ito katulad ni Sara Duterte. Na hindi pa rin hanggang ngayon maayos-ayos, masagot-sagot yung kanyang issue patungkol, mga kababayan, sa mga ninakaw na pondo sa confidential fund. Ayun. Kita nyo ho, mga kababayan ko? Yaan. At syempre, mga kababayan ko, bantayan ho natin, ang inyong mga kaibigan, kamag-anak, at mga kakilala, kung saan po yung nandoon po kung saan po yung tinamaan po ng napakalakas na lindol, diyan po sa Davao. Sabi ni Marilyn Valencia, sabi sa Rama 13, 1 to 2, chapter 13 verse 1 to 2, tama? Di ba? Magpasakop kayo sa namumuno sa inyong pamahalaan. Tama ito eh. Dahil ito ay nagmula sa Diyos. Yung kanila galing doon sa Diyos-Diyosan nila. Kanino? Kay Digong at saka kay Kibuloy. Yung po yung kanila. Itong kanila. Itong kampo ni Duterte, yung kanilang mga sinasabi, galing lang ho kay Kibuloy at saka kay Duterte. Pero ho, eto, mga kababayan ko, katotohanan, nasa banal na kasulatan, hindi ko alam kung bakit hindi kinukote ng mga politiko na katulad ni Cayetano, ni Villanueva at ng iba pa na mahilig mag-quote ng versikulo, kapitulo sa Biblia. Eto, bakit nga ba hindi namin marinig to sa inyo? Ewan ko sa inyo. Sabi, magpasakop kayo siya namumuno sa inyong pamahalaan dahil ito ay nagmula sa Diyos. Kung sino man ang lumalaban sa pamahalaan ay parurusahan ng Diyos. Kita nyo? Hindi kaya ganun na nangyayari? Pinarurusahan, mga kababayan.
si pamamagitan ng mga kalamidad, bagyo, lindol, sunog. Mga kababayan ko, kita nyo ho, matindi, matindi ang nangyayari. Hindi kaya yun na yung ibig sabihin ni Marilyn Valencia, mga kababayan? Sabi naman ni Marian Tomas, si Mang Kanor, sinasamba ng mga yan. Naku, grabe, Di ba, Paymura? Sabi rito, nadala sila, Boss Mike, nung ginawa nila kay Apo Lakay na wala namang magandang idinulot, kundi ang paglala ng korupsyon. Ayun na nga. Sabi ni Catherine Galpo, tama. So mga kababayan, Marieta Lagsak, Erico Banson, ayan ngayon. Parehong Himas Rehas, yung dalawang digong. So anyway, mga kababayan, gusto ko pa mang ituloy kasi na-miss ko kayo sa aking studio. Gusto ko pa sanang ituloy, kaya lang wala ng oras. May lakad po ako. Maliligo pa ako. Magpa-plancha pa ako ng damit. Ganon, magpapapogi pa. Mga kababayan ko, hanggang dito na lang, Muli, mga kababayan, nabitin ako. Ako ho nabitin ngayon, Ako ang nabitin ngayon, So, pwede mamaya tuloy natin to. Kahit sa sasakyan. Kahit sa sasakyan. So ngayon, mga kababayan ko, tuloy natin mamaya. Muli, ako po ang inyong lingkod. Mike Cervera po lagi nagsasabing, mahalin natin ang ating kapwa, pagdasal po natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon, at magandang gabi sa mandako ng mundo. Naroon kayo, syempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Maraming salamat po. Our beloved Boss Mike Cervera.